Bihis na siya nang lumabas ng silid. Noon lang niya nagawang ilibat ang paningin sa paligid. Maliit nga talaga ang bahay at iisa ang bedroom. Walang divider ang kusina at munting sala. It was very cozy, lalo na ang furry place kung saan may apoy ngayon. Sa isang sulok ay nakita niya ang aquarium na may lamang nag-iisang isda, si Nancy. The aroma of brewed coffee filled the room at bigla siyang ginutom. May plastic bag ka ba? Isusupot ko sana iyong mga basang damit. Noon lang siya napansin ng lalaking kasalukuyang nagsasali ng kape sa mug. Plastic bag. Kunot noong ulit nito saka siya sinuri ng tingin. Going somewhere? Taas ang isang kilay na tanong nito. Oh, please. Umikot ang eyeballs niya. Of course I plan to go home. Really? Iminuwestro nito ang bintana para ipamukha sa kanya na papadilim na. I can find my way down kung ayaw mo akong ihatid man lang. Of course ihahatid kita, pero hindi kita sasamahan sa kalsada hanggang umaga. Anong ibig mong sabihin? Wala ka nang masasakyan pabalik ng Baguio. Bukas ka na lang bumiyahe. Matutulog ako dito. Namilog ang kanyang mga mata. Hindi kita pinipilit, walang pakialam na sabi nito. You don't understand, may interview ako bukas ng gabi para sa promotion ko. Oh, come on. Banas na ang boses ng lalaki, inilagay ang mga kamay nito sa mesa at pagod ang mukhang tumingin sa kanya. You'll have to spend the night here whether you like it or not. Huwag mo nang sayangin ang oras sa pagmamatigas. Now, get your wet clothes and put them in the washing machine dahil may dryer naman dyan. While we're washing your clothes, you may sit down and let's have this coffee before it gets cold. At kailangan mo na ring magkwento, from the beginning, please. At iyon nga ang ginawa niya. Sinimulan niya sa pamamagitan ng pagkukwento tungkol sa kanyang ama upang maintindihan nito ang pinagmulan ng gulo. When she was done, she found him smiling in disbelief. Imagine that. I was 22 when my father connived with this thing. I was living independently in the States. Anong iniisip niya? Na hindi ko kayang mamili ng aking mapapangasawa. That's all you can say. Napapantastukuhang sabi niya. What else am I supposed to say? Well, hear this. I, for one, wasn't as calm as you are when I learned about this. Huwag kang mag-alala, matatanda na tayo. Hindi naman ito makakaapekto sa atin. We simply have to fix it. May ideya ka ba kung magkano ang utang ng daddy mo? Makikita siguro iyon sa kasulatang ginawa nila. Don't worry about it. Kapag nahanap ko ang papeles, you can have it for free. Are you sure? It must be a very big amount. Enough para gawing collateral ng daddy ang lupa't bahay namin. He's gone, anyway. Hindi na niya ito mapapakinabangan. At lalong hindi ko ito pag-iinteresan. Considering sugal pa ang pinanggalingan nito. Wala ka bang mga kapatid na may karapatan din tungkol sa bagay na ito? Oh, I have 2 brothers in the States, I'm sure they won't care. In the first place, ako ang pinili ng tatay ko para sa'yo. He smiled again. Pag-usapan na lang natin ito kapag nahanap mo na ang mga papeles. Okay, he shrugged. Napatitig siya sa mug na hawak. Are you okay? Antag ng lalaki. Ha, parang nagulat pang sabi niya. Yeah, why? Parang ang layo ng iniisip mo. Hindi ko lang kasi naisip na magiging ganito kadali, kaya naman medyo ninenervyos ako. On my way here, ang ine-expect kong makakausap ay ang father mo. I was ready to beg, alam mo ba? Ang lupa't bahay lang ang magsasakatuparan sa pangarap ng kapatid ko. You'll have it back, as soon as mahanap ko. I'm sure nasa bahay lang iyon sa Baguio. Okay, what do you want to eat? Gumawa ito ng spaghetti na siya nilang pinagsaluhan. Wala silang ibang mapag-usapan kundi ang mga tatay nilang parehong sugarol. His parents separated when he was 12 years old at nag-migrate ang mga ito sa Amerika sa tulong ng lolo't lola nito sa father side din. Naiwan dito sa Pilipinas si Anton de la Merced upang i-manage ang family business na exporting of furniture. Kumpara sa daddy ni Maureen, naging maswerte sa sugal si Anton, kaya kahit papaano ay hindi naman nadali ang negosyo nito. Anton died of cardiac arrest 4 months ago na siyang dahilan para umuwi si Maximus at ang mga kapatid nito. Pero nagpaiwan ito para ayusin ang pagbebenta ng negosyong iniwan ng ama. It didn't seem strange to her na napaka-komportable na nila sa isa't isa. Maybe the fact that their gambling fathers were friends. That in some way they were connected. So, what do you do in the States?
Tanong niya sa lalaki habang nakaupo sila sa harap ng furry place at humihigop ng kanilang pangalawang mug ng kape. I manage a restaurant. Wow! He didn't look like a restaurant manager, he looked more like a GQ model. Pinayagan ka nilang mag-leave ng ganito kahaba. Are you sure may trabaho ka pang babalikan doon? I'm sure, since I own the restaurant. Oh, aniya na napatango-tango. Oh, yeah. He laughed and stood up. You can use my room? Dito na lang ako maglalatag, anito at pumasok sa kwarto. Maya-maya lang ay lumabas ito dala ang mga gagamitin sa pagtulog. Tumayo naman siya. Pwede ba akong manghiram ng t-shirt mo bilang pantulog ko? Feel free. Thank you. Good night. Good night. Walang lingon-likod siyang pumasok ng kwarto. Nagising siya ng alas 4 dahil sa alarm. Mas lalo pa yatang naging malakas ang ulan at hangin ngayon. Pero desidido siyang magising ng maaga para makapaghanda sa pagbaba sa highway. Isinuot niya ang roba upang magtungo sa banyo. Kahit mamamatay na siya sa ginaw, alam niyang kailangan niyang maligo dahil mahaba-habang biyahe rin ang naghihintay para sa kanya. Dahan-dahan ang ginawa niyang pagkilos dahil ayaw maistorbo ang lalaking nakatulog sa sahig. Akmang bubuksan niya ang pinto ng banyo nang biglang matigilan. Narinig niya ang pag-ungol ni Maximus. Kunot noong nilingan niya ito. Nakita niyang nakabaluktot ito sa tinutulugan at nanginginig. Maingat siyang naglakad palapit dito para masigurong okay lang ang binata. Nanginginig ito dahil natanggal ang kumot. No, hindi ang kawalan ng kumot ang dahilan. Pero para makasiguro, idinampi niya ang palad sa noo nito at napakagatlabi siya. Anak ng tokwa, may lagnat ito. At hindi ordinaryong lagnat dahil masyado itong mainit. Maureen was struck by the reality na hindi siya makakauwi sa araw na iyon. Ilang tawag na ni Franco ang hindi niya sinagot at nag-text lang siya rito na papunta pa lamang siya ng Baguio para kausapin si Anton de la Merced. Mabuti na lamang at sa Davao nakadestino ngayon ang nobyo, hindi madaling mabisto ang mga pagsisinungaling niya. Well, nagi-guilty naman siya sa pagsisinungaling, but what was she supposed to say? I'd talye ang lahat dito, may drain ang utak niya. Mangiyak-ngiyak man ay ginawa niya na lang ang mga dapat gawin. Una ay naghanap siya ng medyas para sa tila yelo sa lamig na mga paa ng kanyang pasyente. Kumuha siya ng tubig na ibabanyo sa nag-aapoy naman sa init na itaas na bahagi ng katawan nito. If only she wasn't teased, she might have appreciated the beautiful body in front of her. Unang dampi pa lang ng malamig na bimpo sa noo ni Maximus, napaungol na kaagad ito sa protesta. Biglang damilat ang mga mata nito sa gulat at galit na tumingin sa kanya. Umayos ka, naiinis na sabi niya. Kailangang mapababa natin ang lagnat mo dahil ayokong mamatay ka dito na ako ang huling kasama mo. Napamura ito. Huwag mo akong mumurahin, I might lose my job if I don't get back to work tonight. And I'm no longer counting on my chance of being promoted. Pero iyong trabaho ko man lang sana ang mapanatili ko. Mag-relax ka muna, mamaya ko na i-contact ang mga dapat eye contact para mag-alaga sa iyo dito. Nahanap niya ang cellphone nito ngunit hindi alam ang gagawin. Manggilan-ngilan lang ang number na nakalagay roon. Pero ano ang gagawin niya? Pipili ng numero at i-text na puntahan si Maximus dahil may sakit ito. She could simply stay and take care of him. And find out na wala na siyang trabaho pagbalik niya ng Manila. Lord, tulungan niyo po ako, hindi naman po sa ayokong magkawanggawa pero may responsibilidad po akong iniwan. Hindi ang Diyos ang sumagot sa kanya kundi ang sarili rin. Di iwanan mo at kapag namatay iyan tingnan lang natin kung paano mo mababawi ang papeles ng bahay mo. Napasabunot siya sa buhok dahil sa inis sa kainirapan ng tulog na lalaki. May nalalaman ka pa kasing hot spring para hindi tayo magkasakit tapos ikaw naman pala dyan ang tatamaan. Shut up, mahinang sabi ng lalaki na kunot noo. Hindi ito nagdilat ng mga mata pero may malay na. Pinamulahan siya ng mukha sa di inasahang pagkakahuli habang naghihimutok. Totoo naman, ikaw yung sanay dito, ikaw pa ang magkakasakit. Hindi mo man lang ako isinaalang-alang. I said shut up, my head is killing me. Bigla naman siyang nakaramdam ng awa. Saan ba ang mga gamot mo dito? Pumangon ka na rin kung kaya mo at magluluto ako ng noodles. Ipagtimpla mo lang ako ng gatas, anitong pinilit ang sarili na bumangon. And check all the cabinets. There are medicines somewhere, pero hindi ko matindaan kung saan nakalagay ang mga iyon. Pakitingnan kung may paracetamol. Sandali siyang nawala. Nang magbalik ay may dala na siyang tray na naglalaman ng isang basong mainit na gatas, bote ng mineral water, gamot at isang bowl ng noodles kasama ang isang kutsara.
He was still shivering but he managed to go to the couch. Lumipat ka na lang sa kama mo. Drink your milk at kain ka ng kahit konti lang dito sa noodles before taking paracetamol. Thankfully, hindi pa naman expired. He didn't touch the milk nor the noodles. Uminom lang ito ng gamot at maraming tubig. Thank you. I can't say you are welcome. Pinilit uli nitong bumangon para magtungo sa kwarto. Wala naman siyang nagawa kundi ang alalayan ito. Kailangan mong magbihis. I can manage. Hindi na siya kumontra o kaya nag-alok na tulungan ito. In case mahilo ka, just try not to bump your head into anything hard. Ayokong ma-disable ka ng tuluyan. Your sarcasm is really helpful, anito at isinara ang pinto. Tinawagan niya si Khalil at sinabi ang tungkol sa kalagayan ni Maximus. Just keep the fever down. At obserbahan mo na rin kung may rashes siya o mag-nosebleed na. Uso ang dengue ngayon. Kinikilabutang pinatay niya ang cellphone matapos nilang mag-usap. Tiningnan niya uli ang cellphone nang sa mesa at nagdesisyon kung tatawag ba ng kakilala nito, lalaki. I'll check for rashes first, aniya sa isipan. Please, I'm sick and weak. Have pity and don't even think of taking advantage of me, mahinang sabi ni Maximus. For the second time, inakala niyang tulog ito kaya naglakas loob siyang buksan ang butones ng pantulog nito. Tanga, inis na tugon niya na nakaramdam uli ng pagkapahiya. Hindi kita type. May fiancé ako at malapit na kaming magpakasal. Ambisyoso ka. I was just checking for rashes, just in case nanganganib na pala ang buhay mo. And, he cocked an eyebrow. And it seems hindi ka pa naman tinamaan ng dengue fever. Too bad. He chuckled. Kagabi lang ang bait-bait mong kausap. Kagabi, nanganganib pa lang ang trabaho ko. Ngayon ewan ko lang kung may trabaho pa ako. Kaibigan ko ang boss ko, oo, pero may ibang boss din iyon. Nasapo niya ang noo sa desperasyon. I'm sorry. I'll talk to your bosses. Tinaasan niya ito ng kilay. Sino ka? Anak ng presidente ng Pilipinas. She couldn't help laughing. Sarcastically, of course. He didn't seem to mind that she was laughing at him. Subalit tumitig ito sa kanya na dahilan para ma-conscious siya. Hindi na ako nagtataka kung bakit naisip ng tatay kong ipagkasundo ako sa iyo. Natigilan ang dalaga. Anong ibig mong sabihin? He smiled. You are so damn beautiful, he said. Ipinikit na nito ang mga mata para matulog. Mas tumaas pa ang lagnat nito kinagabihan. Mas lumakas pa ang hangin at ulan. Please, huwag lang mawala ang kuryente. Utang na loob, aniya pero hayon at naghahanap na siya ng kandila. Kanina pa pinipigil ni Maureen ang iyak. Katatapos lang kasing tumawag ng operations manager nila, demanding na pumasok daw siya. Pilit niyang ipinaliwanag ang sitwasyon, pero tila bingi itong nagbigay ng mahabang litanya tungkol sa pagiging responsableng manggagawa. In her mind, gumagawa na siya ng resume. Naglatag siya ng tulugan sa ibaba ng kama ni Maximus. Nagising siya ng hating gabi dahil sa malalakas na ungol ng lalaki. Pinanyusan niya uli ito. He calmed down after what seemed like forever. Pagod na pagod ang katawan at isipan na nahiga siya, stared at the ceiling and cried herself to sleep. He was already up when she awoke. And by the looks of him, he was feeling much better. Nakapagbihis na ito at inayos ang kama. Naupo na lang ito roon at pinanood siyang natutulog. Maureen glared when she found him staring at her. What? Inis na sabi niya at bumangon. Wala siyang pakialam kung suot man niya ang oversized t-shirt nito. She was just pleased. Well, pinag-iisipan ko lang naman kung paano ka pasasalamatan. Give me back my job. Or I can give you a compensation sa nagawa mo. Enough to get you started. Don't tempt me dahil baka talagang singilin kita kapag nakauwi ako't malamang talagang nasibak na ako. Asak niya. Maximus looked at her sadly. Maureen, I'm afraid you've lost your job. Halos mawala ng kulay ang mukha niya. Tumawag. Basila, bakit hindi mo ako ginaisem? No, ang pinsan ko ang tinawagan ko. It seems, wala namang bagyo, pero dahil sa malakas at tuloy-tuloy na ulan, nagkaroon ng landslide sa maraming parte ng Halsema Highway. I'm afraid you'll be stuck here for a while, paliwanag nito. Define a while. Dahil sa akin, a while means a minute. She was trying so hard to keep her calm. Hopefully, makiklear ang daanan by this afternoon or tomorrow. Or the next day. Nang hihinang lumipat siya sa kama, hila ang kumot niya at bumaluktot doon, sabay talukbong. I'm going to die. Relax.
Wait for me at maghahanda ako ng pagkain. What do you want to eat? Gusto ko ng karneng baka, Rocky Road ice cream, pizza at mainit na lapas batchoy. If you can give me those, patatawarin kita for being sick. He chuckled. Sige na, mag-relax ka lang dyan at baka ikaw naman ang magkasakit. Matulog ka pa dahil alam kong napuyat ka kagabi. Or you can open my laptop and play games. 2 oras na yata siyang naglalaro ng Minesweeper dahil wala namang ibang game sa laptop nang marinig niya ang mga katok sa pinto. Breakfast is ready. Pumasok sa silid ang aroma ng inihanda nitong kung anuman, kaya na-curious tuloy si Maureen at lumabas. Hindi niya napigilan ang mapatawa nang makita ang nakahain sa mesa. Ginisang corned beef, instant cup noodles na lapas batchoy, pizza na loaf ang ginawang crust at hot chocolate with floating marshmallows ang naghihintay sa kanya. Yung ice cream kahit utang ko na lang muna, pwede? Tanong nito sa pakyut na boses. Inirapan niya ito ngunit tumatawa naman. Kapag nabinat ka ng dahil dito, I'm going to smother you with a pillow. I'm strong as a cow. I took 2 paracetamols and a eye of strong coffee. Come on, let's eat. Alam kong kanina cup ka pa naglalaway. Busog na busog siya pagkatapos kumain at naupo sila sa harapan ng furry place para maglaro ng baraha. Kapag nanalo, entitled ang sinuman sa kanila ang magtanong na dapat masagot. Ganon ba talaga ka-istrikto sa work nyo? Ilang araw na AWOL, delikado na. Unang tanong ni Maximus. A safe question. Ganon talaga ang mga call centers, istrikto sa attendance adherence. May boss nga ako noon, namatay yung kapatid niya sa Cebu, ayaw pagbigyan yung hinihingi niyang 8 days na leave. Di nag-resign na lang siya kesa hindi makapagbigay ng last respects niya. You'll find another job. Naglaro uli sila. Ilang taon na yung restaurant mo? I saw the pictures in your laptop. Impressive. Barely 5 years. It started with 5 tables at maliit na space. Now we have 15 tables but I plan to keep it at that. The place looked cozy and elegant. Have you ever been married? Tanong niya uli nang manalo. Umiling ito. No. And I have no plans of getting married in the near future. Enjoying single life, ha? Para nagagawa mo. Lahat ng gusto mo, tama ba? Parang ganon na nga. He smiled. Nagpatuloy sila sa paglalaro ng baraha. So, where's this other fiancé of yours? Tanong ng lalaki. Nasa Mindanao. He's in the military. How long have you been together? Tanong nito nang manalo uli. High school sweethearts kami. Mula nang lumipat sila sa katabing bahay namin, we've never been apart. He was my best friend before he became my boyfriend. Sweet. Ipokrito. I know you might find it corny or what, but Franco and I share a special relationship. She showed him her cards after a while and found out she won. I can't help being curious. Sinabi mong lumaki ka sa States. How old were you when you lost your, virginity? Ouch. Hitting below the belt now, are we? Tumawa siya pero pinamulahan ng mukha. Alam mo naman na malayong liberated ang mga tao doon, so talagang curious ako. Well, I was considered a nerd when I was young. Hindi ako sociable. So late ako kumpara sa mga kaedad ko. I had it when I was 18. Sandali siyang nag-isip, pagkuwan ay nagkibit-balikat. So, how old were you when you lost yours? Tanong ni Maximus nang mabigyan ng pagkakataon. Napanganga siya at binato ito ng throw pillow. Hoy, that's unfair. Unfair. Pinandilatan siya nito. You started it. Ulol, lalaki ka. Iba ako. Pinagtiklop nito ang mga braso sa dibdib. You've never done it, have you? Tumunog ang cellphone niya. Nakahinga ng maluwag na kinuha niya iyon at nagpunta sa gilid ng bintana para sagutin ang tawag. It was Jim Ray at sinabi nitong nagpulong na ang mga ito para sa termination niya. Alam mong wala akong magagawa, di ba? Malungkot na sabi nito. You can give me an excellent recommendation kapag nag-apply ako sa iba. Are you alright? I'm fine. And she was fine. Para bang napaghandaan na niya ang sasabihin ng supervisor. Nakausap mo na ba yung fiancé mo dyan? Aha, at least, mas may linaw ang kaso ko dito kesa dyan. Isinunod niyang tawagan ang kapatid para ipaliwanag dito ang sitwasyon niya. You should call mom, Anito. She's worried sick. Wala siyang nagawa kundi tawagan nga ang mommy niya na hayon at hanggang ngayon yata ay sinisisi pa rin ang sarili sa hindi paghahanda sa kanya ng mas maaga-aga tungkol sa bagay na ito. Mama, okay na nga.
Nakapag-usap na kami. Sinulyapan niya ang kasama na abalang naglalaro ng solitaire. Naririnig nito ang pakikipag-usap niya syempre. Okay, oo, dadalaw na lang ako dyan pag-uwi ko. Love you, bye. Bamantong hininga na ibinaba niya ang phone sa mesita. Hindi mo ba tatawagan ang fiancé mo? Ani. Maximus na hindi tumingin sa kanya. Good idea, bakit nga ba hindi ko siya tawagan so I could lie some more? Inis na sabi niya at sumalampak sa tabi nito. Ano naman ang sasabihin ko? Nag-unwind ako dito sa Benguet. Hindi mo naman kailangang magsinungaling. Sabihin mo ang totoo, it's not as if gusto mo itong sitwasyon. Oh, please. Umikot ang eyeballs niya. Huwag na nating gawing komplikado ang mga bagay. This will be over once na mahanap mo ang mga papeles. Nagkibit balikat ito. As you wish. So, where were we? We were at the point when I was supposed to tell you to shut up. Ganon. You can ask me private things but I can't ask you the same. You want coffee? She asked sweetly. How about a massage on my back? Dream on. Sa ulo kaya, ang sakit-sakit pa rin ng ulo ko. I'll get coffee, tumatawang sabi niya at tumayo. I know I stink, want to join me in the spring? Tanong ni Maximus bandang hapon at nagsawa silang manood ng mga pelikula sa DVD. Napatingin siya sa lalaki at sa hitsura nito, hindi obvious na nang nakaraang gabi lang ay nagdedeliryo ito. Malapit nang dumilim. At ikaw ba talaga'y nagpapabinat? Parang gusto mong matuluyan, sagot niya, nang aakusa. Para pag nabinat ako, hindi mo muna ako iiwan. Tumatawang sabi nito. Come on. Saglit na saglit lang, promise. Ikaw rin, kapag umuwi ka na'y wala kang mapupuntahang hot spring doon. Ipamuka ba naman iyon? Tuloy ng ganyo uli siya. Sa pagkakataong ito, nakasuot uli ng boxer short si Maximus at siya naman ay suot ang mahabang t-shirt ng lalaki. No wonder ipinagpalit mo ang kabihasnan dito sa bundok. Naadik ka dito sa jacuzzi mo, aniya habang nagre-relax. You're going to miss this, I swear. Pero huwag kang mag-alala, you are always welcome here. Oh, please, I'll never come back here. Hindi ko hobby ang umakyat ng bundok, nakasimangot na turan niya. Tumawa uli ito. Actually, there's a little road on the other side of the house, at talaga namang ginagamit ko yung sasakyan ng daddy ko, nagkataon lang na nasa Talyer ngayon. But come to think of it, blessing in disguise para sa iyo na nasira iyon dahilan para magbus ako. Kung hindi nangyari iyon, hindi mo sana ako nakasakay, at baka 2 araw kang maghahanap sa akin dito sa bundok. Bakit hindi tayo sa kalsada dumaan? Pinandilatan niya ito. It's a longer way at masyadong maputik. Oh, please, pwede bang tawagan mo ang mekaniko at baka naayos na? Natigilan siya at napanganga. Bakit? Nagtatakang tanong ni Maximus. May kung anong kumapit sa binti ko, mahinang sabi niya. Hindi kaya Linta. She leaped in horror. Leaped right into his arms. Ang mga kamay niya ay pumulibot sa leeg nito. Ang mga binti ay pumulupot sa baywang ng lalaki. Take it off. Get me out of here. Get me out. Tili niya. Hey, relax. Tumatawang sabi nito, pero lalong humigpit ang kapit niya rito. Relax, I was only joking. Walang Linta dito. It's probably just a dirt or something. Just get me out, please, she said between grinding teeth. Shh, bulong nito. Kahit pakiramdaman mo, it's probably gone now. I'm sorry for scaring you. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Ang strange feeling na mayroong nakakapit sa paa niya ay nawala na nga. Dahan-daang iniangat niya ang ulo at tiningnan ang kausap. You were only joking. Parang batang naniniguro na tanong niya. Tumango ito. I was just joking. Then will you please put me down so I could drown you? She asked sweetly. I can't put you down. At bakit hindi? Pinandilatan niya ito pero hayon at. Kapit tuko pa rin siya rito. Because I kinda like holding you this way, he whispered. Parang kinuryent ang buong katawan ng dalaga. The realization that their position was very intimate just hit her. And then she heard his hoarse voice, she saw his interested look, at nanghina ang mga tuhod niya. He put me down. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi na lang siya pumalag para ibaba siya nito. Later. Para siyang kakapusan ng hininga sa init na bumabalot sa katawan niya. Para siyang lalagnatan. She closed her eyes and dared to rest her head on his shoulder. Maureen. I'm going to put you down in one condition. At ano yun?
I'm going to kiss you. Yes, please, she whispered. Yes, please. She didn't know where that came from. It couldn't be from her. Siguro sinapian siya ng kung ano. Pero alam niya, hindi iyon ang tamang tugon. Dahan-daang nawala ang pagkakalibot ng mga braso nito sa kanya at nakaababa nga siya. Ang mga kamay niya ay nakakapit pa rin sa mga balikat nito. You are so beautiful, bulong ng lalaki na ang kamay ay dumampi sa pisngi niya. Then it slowly cupped her chin, then his mouth covered her waiting lips. They were both on fire. At para kay Maureen, this was a strange feeling. Hindi pa niya naramdaman ang ganitong pagnanasa whenever she and Franco were kissing and necking. This time, she just wanted to go all the way. It's this damned spring, anang kanyang isipan habang napapaliad sanhi ng paglilibot ng mga kamay ni Maxima sa kanyang katawan. Naramdaman niyang tumigil ito sa paghalik sa kanyang dibdib. Napadilat siya sa gulat, na komoy natatakot na tapos na iyon. But Maximus carried her in his arms and started waddling out of the water. No, hindi pa sila tapos. Nagsisimula pa lamang sila. He carried her back to the house and went straight to the bedroom. And all along she clung to him silently. Pagdating sa silid, inilapag siya nito sa sahig pero hindi nawala ang pagkapalibot ng kanang kamay nito sa kanyang baywang. Basang-basa sila pero tila hindi nila nararamdaman iyon sanhi ng init na nagmumula sa kanilang mga katawan. Maureen felt satisfaction and pride when he stared at her flawless body at nakita niya ang matinding paghanga sa mga mata nito. I promise I'll be gentle. And maybe because Maureen was so ready that the pain was only momentary. Wrap your legs around me, he commanded. And she did. And she still had her legs around him when she finally reached heaven.